Ang pigsa may kinalaman po sa infeksyon sa ating balat na nagmula doon sa ugat ng buhok. Hair follicle na tinatawag. So, di ba, ang ating balat, may mga maliliit na buhok yan. Yung pinakailalim yan, ang tawag mo ron, yung hair follicle o kaya hair root. Minsan, hindi maiwasan na sa balat pumapasok yung dumi na may kasamang bakterya at itong bakterya na to na-infect yung pinaka-root, yung pinakailalim, kaya doon nagmumula yung infeksyon palabas ngayon. So, kaya nararamdaman niyo yung sakit dahil sa umuumbok yung balat niyo. Pag hindi pa hinog at nagmumultiply pa yung abscess, no? Ayan ang dahilan kung bakit parang banat na banat at masakit. Kaya maaaring sabihin nyo, nung pumutok yung pigsa, no? Nawala yung sakit kasi nabawasan yung pressure. May alam ako nga na ang turo, kumuha ka ng bote ng soft drinks, baliktarin mo. Pagkatapos, iganon mo dun sa mata nung pigsa. Huwag nyo pong gawin yan, lalo na kung hindi pa hinog. Ibig sabihin, matigas pa at nagparami pa rin ng parami yung pag-produce ng abscess o nana. So yan po yan ha, sinasabi ko yan, importante yan. Dahil karamihan sa atin, aminin man o hindi, pag may pigsa, yung iba hindi naman pupunta sa doktor. Doktor, gamutin mo nga, may pigsa ako. Kasi, baliwala yan, kusang gumagaling yan. At meron namang iba na ilang araw na o linggo na hindi gumagaling. Yan yung mga dapat magpatingin sa doktor kasi maaring kailangan ng mga surgical procedure kung saan hinihiwa. Literal hinihiwa para ilabas yung nana at linilinis sa loob. Pasensya na po at medyo baka may kumakain pa sa inyo. Pero itong topic na to ay mahalaga dahil kung hindi man kayo, baka yung anak nyo, apo nyo ay nagkaroon ng pigsa. At kadalasan yung mga yan, hindi nagsasabi, baka sila mismo mag-apply ng kung ano-ano mga gamot yan sa labas. Tandaan nyo, pag yung pigsa ay nasa loob at ang balat nyo ay sarado pa, hindi nyo pwedeng lagyan ng antibiotics yan. Dahil walang bisa yon. Hindi naman papasok yung antibiotics doon sa sugat hanggang ito ay hindi bumuka o pumutok. Di ba? So ngayon, anong kadalasan ng mga sinasabi ng mga pasyente? Pigsain. Kada buwan na lang, may pigsa ako. Palipat-lipat. Minsan sa puwet, minsan dito sa may hita, minsan dito sa kilikili, minsan sa mukha, minsan dito sa batok o kay sa likod, no? Pero bakit pabalik-balik? Hindi ba natin naisip na number 1, baka naman po ginamot natin. Nag-take tayo ng antibiotics base sa payo ng doktor, pero hindi natin sinunod yung tamang regimen o tamang duration ng pag-inom ng antibiotics. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Madalas natin marinig na pag inom ng antibiotics, maaring 7 araw, maaring 5 araw, at maaring 2 linggo, at meron namang iba, buwan pinapainom yung antibiotics. Isang halimbawa ng 1 buwan pinapainom yung antibiotics, yung mga infection sa prostate. Kadalasan yung prostatitis, isang uri ng infection sa prostata ng lalaki, pag pinainom ng antibiotics yan, medyo matagal. 2 linggo, 4 na linggo. May iba naman, for example, nagpabunot ng ngipin. Ang sabi ng doktor, mag-prophylaxis antibiotic tayo. Ibig sabihin nun, binunutan ka ng ngipin at kung high risk ka magkaroon ng infection, lalo na kung diabetic, maaari mag-advise yung doktor, sige, mga 2-3 araw na antibiotics lang. Parang preventive o prophylaxis ang tawag. Minsan binibigay din hanggang 5 araw. Maski walang infeksyon, ang tawag prophylaxis. Pag sinabing prophylaxis, ibig sabihin preventive o prevention. Iniiwasan mo magkaroon ng infeksyon. Yun. So kadalasan pag diabetic ang pasyente, kinakatakutan ng dentista dyan, baka pagbunutan ka ng ngipin, baka matagal gumaling dahil mataas ang sugar, o kaya magkaroon ka ng infection dahil prone to infection pag diabetic. So ngayon, itong pinapaliwanag ko, kung paulit-ulit po yung pagkaroon nyo ng pigsa, baka nga hindi nyo nagamot ng tama o hindi kumpleto paggamot nyo. Ngayon, bakit pinag-uusapan to? Kasi pag sinabing inumin mo yung antibiotic ng 5 araw o 7 araw, kadalasan, sa unang 2-3 araw pa lang ng pag-inom ng antibiotics, nakakaramdam na ng ginhawa ang pasyente. Tapos ititigil nila. Na hindi nila tuluyan, lubusan na napatay yung mga bakterya. So ano ngayon? Nandun yung bakterya. After mga ilang linggo, naging active muli. Pagkatapos, bukod sa naging active, nakilala niya na yung antibiotics na ininom mo noon. Halimbawa, nag-amoxicillin ka ng 2-3 araw lang. Sabi ng doktor, mga 5 to 7 days mo yan iinumin.
So, naging resistance. So, meron tayong tinatawag na mga bacteria na resistance sa antibiotics. Doon naman ngayon papasok yung binigyan ka ng antibiotics tapos inulit yung antibiotics na yon, paulit-ulit yun ang iniinom mo, nagkaroon ka ng resistance. So, maaring i-advise ng doktor na ipa-culture. Iku-culture, ibig sabihin yung abscess o yung pus cell o yung nana na nakuha doon mismo sa sugat mo ay dadalhin sa laboratorio, gagawa niya ng mga tinatawag na Petri dish swabbing para i-culture at i-sensitivity testing. Kung saan malalaman kung ano yung specific na bacteria na present yan sa inyong boil o pigsa at malalaman din kung saan ka sensitive na antibiotics. So, pag binigyan ka ngayon ng antibiotics ng doktor, swak at mapapatay niya ngayon yung bacteria na yan. Bagamat ang number 1 na bacteria sa pigsa, yung tinatawag na Staphylococcus aureus, Staph A ang tawag, maraming klaseng, kumbaga sa variant ng COVID, maraming variant din ang Staphylococcus. So, inaalam din yan kung ano yung specific na bacteria na mapapatay sa tamang antibiotic. So, yan po yan. Kaya kung meron po sa inyo na pabalik-balik, paulit-ulit, buwan-buwan na lang nagkakaroon ng pigsa, baka yan ang isa sa paraan na pwedeng gawin. Ngayon, ano yung mga posibleng symptoms? Ano yung mga pwedeng maramdaman na isang tao may pigsa? Natural, masakit. Isipin mo kung pagpalagay natin sa puwet. Kada upo mo, hindi mo alam yung tamang pwesto. Kung nandun po palagi natin sa singit, pwede sa may groin, sa singit. Pwede po nga sa mga babae, sa vagina. Mismo sa wall of the vagina, nagkakapigsa. Sa lalaki, sa scrotum. Sa scrotum. Ibig sabihin yung bayag. Yan, hindi ko na masyadong So, yun, scrotum. Pwede naman po sa kilikili. Sa aksila na tinatawag. Kadalasan, pag sa aksila, mga babae, madalas magbunot ng buhok sa kilikili. Yan. So, magtataka ka, bakit may bukol? Akala nyo, naku, meron akong kulani. Hindi pala kulani, pigsa. Okay. Saan pa? Sa muka. No? Minsan, ang laki-laki. Pimples. Ang dahilan ng pimples at ang dahilan ng pigsa, halos pareho. Yung Staphylococcus aureus, yung bacteria na binanggit ko kanina. Okay. So, yung iba sa likod. Yung iba naman, pwedeng sa leeg. Okay, sa may batok. Yan ang mga kadalasan, no? Muka, leeg, batok, kilikili, singit, puwet, vagina, tsaka dun sa scrotum. Yan. So, yan yung mga kadalasang area. Pero nangyayari sa hita. Nangyayari sa binti. Di ba? So, maski saan pwedeng tubuan. Kadalasan din yung mga area na medyo singit-singit, mga pawis-pawisin, ganyan. Tapos kadalasan, kung mainit ang panahon tuwing summer, kaya madalas natin marinig, kagaya ngayon, Marso, Abril, kada taon, dito sa Pilipinas, ang balita ay tungkol doon sa mga preso na nasa kulungan, pagkatapos nagkakahawaan sila ng pigsa dahil sa mainit. Tapos kulong na lugar. So, yan ang mga dahilan. So, itong ngayong taon, ewan ko lang, wala pa ako nababalitang ganyan kasi siguro puros COVID ang napapag-usapan sa news. Okay. Ngayon, ano yung mga risk factor? Ito, pakinggan nyo po ito, mahalaga to. Pag sinabing risk factor, sino sa inyo ang mga posible na magkaroon ng pigsa? Bagamat lahat posible magkaroon, pero meron pong tinatawag na mga tao na high risk. High risk, ibig sabihin sila yung mas malaking tsansa na magkaroon ng pigsa. So ito po, isa-isahin ko pakinggan nyo. Lahat ng tao na nakitaan ng paghina ng immune system. So pag bumagsak ang iyong naturalesa, kaya magtataka kayo, bakit gano'n? Nagkaroon ako maraming pimples. Bumagsak ang resistensya. Yung mga tao na may mga sakit na diabetes, chronic infection, o kaya cancer, yung mga may conjunctivitis, yung madalas magkaroon ng mga style, yung pag sinabing style, ito yung style is the parang pigsa sa mata, stye ang tawag. O kuliti ang tawag ninyo sa Tagalog, kuliti. Okay. Allergic reaction, even asthmatic, madaling magkaroon. Naalala ko, may mga pasyente akong ganyan, asthmatic, diabetic na pigsa ang kadalasang pinupunta sa klinik. Control yung asthma nila, control naman yung diabetes, pero sa anumang dahilan, sila yung madalas magkaroon. So, yung mga may allergic reaction. So, yung mga na may nakakain, nag-allergy, o kaya may naamoy lang, nag-allergy. So, ito yung mga yan.
So, yung mga may skin problem, eczema, so, pwede rin magkaroon ng boil yung mga yan. So, tandaan niyo yung sinabi ko. Ngayon, prevalence. Kaano kadalas ang boil? 3 out of 100. Yan ang survey na yan sa US, no? Dito sa Pilipinas, wala tayong survey. Pero sa US, 3 out of 100 maaring nagkakaroon ng problema sa pagkakaroon ng furuncle. Yan yung medical term, boil. Okay. So, yung binanggit ko kanina, na ngayon, pag meron kayong mga tinatawag na pigsa, wag na wag niyong titirisin, tandaan niyo yan, number 1. Ngayon, pag marami, iba yung pigsa na isa lang, di ba? Pero paano kung marami, pakalat-kalat at palipat-lipat ng lugar at hindi gumagaling? Ang tawag na dyan, iba na, hindi na furuncle, ang tawag carbuncle. Tandaan nyo yung kanina furuncle, yung isa-isa lang, pa isa-isa. Pero pag yung sobrang dami na, tas ang lalaki, palipat-lipat, ang tawag carbuncle. Ang spelling ng carbuncle, C-A-R, car, as in kotse, then bung, B-U-N, tapos C-L-E. Yan, carbuncle. Ngayon, isa pang delikado sa pagtitiris ninyo ay pag ito'y malapit sa mga area ng kulani. So, nabanggit ko kanina, di ba, pag tiniris nyo, baka pumunta sa dugo. Pwede rin ito pumunta naman sa kulani. Mamamagangay yung kulani nyo. Ang tawag lymphadenitis. So, may infection sa kulani. Tandaan nyo, kasi posible pala may pigsa ka, pero bakit di sa singit mo, may bukol ka nakakapa? Kung titingnan mo, pigsa yung sa likod ng puwet mo dito, pero yung nasa harap mo rito, kulani pala. Dahil ang kulani, kadalasan namamaga dahil may senyales na merong infection sa katawan mo. Di ba? Napaliwanag ko na sa mga previous video natin, di ba? Na pag ang isang bata, ubo ng ubo, linalagnat, walang ganang kumain, pag hinawakan ng mga doktor dito, may kulani, ang unang iisipin, baka may tuberculosis, di ba? Tuberculosis is a bacterial infection din. Okay. So, lahat ito pinapaliwanag ko. Okay ba tayo? Thumbs up naman muna dyan. Pagod ako. Thumbs up naman dyan. Yung iba dyan kasi, hindi nagsasubscribe. Subscribe naman kayo dito sa aking YouTube channel. Kasi minsan, nakikita ko yung mga nagsasubscribe. Tapos pag may mga tanong, madali ko makikita. Kasi pag nakasubscribe ka, pag nagtanong ka, meron parang icon dun So nakikita ko ito pala yung nakasubscribe. Ito yung mga hindi. Sagutin ko lang kaya yung mga nakasubscribe. Naku, magtatampo na naman sa akin ito mga to. Biro lang. Okay. So, diagnosis. Pag sabing diagnosis, paano nasasabi ng doktor na pigsa to? Alam mo, minsan ng doktor kasi clinical eye lang Pag sinabing clinical eye, pagkatingin mo pa lang, alam mo na kung anong problema. So, tatanungin ka ng doktor, ilang araw na ba to? May iba sasabihin, 3 days ago pa lang. Ano bang ginawa mo 3 days ago? Bakit nagkaroon ka ng ganyan? Nasundot ako ng parang pandible na maliit Pag sundot, doon na nag-umpisa. Nagkaroon ng infeksyon. Okay, nagbunot ako ng buhok ng kili-kili ko. O kaya yung mga misis na iba dyan, mga baka pupunta, magbibikini, baka gusto magbunot ng buhok doon, no? Merong mga babae, di ba, nagbubunot kayo ng buhok doon? Aminin. Taas ng kamay yung mga nagbubunot ng buhok doon, sa dako pa roon, doon po sa tinatawag na, anong nasa dako pa roon? Bunga ng katangin. wala. Naalala ko na naman si Chadeli doon sa Gabi ng Lagi. Okay, biro lang Baka mamaya sabihin na naman dyan, Dok, discuss mo naman yung whitening. Anong whitening? Vaginal whitening. Diniscuss ko na yung vaginal odor. Diniscuss ko na yung vaginal dryness. May nag-request ba naman vaginal tightening saka vaginal whitening? Lahat na lang tungkol sa vagina pinag-uusapan. Mo, sa susunod, pagbibigyan ko kayo. Kaso ang problema, mahirap kasi yung sinasabi nila, ako Dok, trinay ko to, pumuti. Paano ko naman malalaman? Syempre, para sa akin, evidence-based. Kaya dapat merong proof of purchase. Ano ibig sabihin nun? Kailangan makita ang ebidensya. So, magpapa-before and after ako next time, Okay, so paano i-diagnose? Number 1, yung sinabi ko, clinical eye. So, pagtingin pa lang, pigsa nga to, mainit, Paghawakan yung pigsa nga pala, mainit, Parang linalagnat yung pigsa mo dyan, mainit, mapula, saka masakit. Maski na madampian mo lang, ganyan mo lang ng konti, masakit.
So kasi lalo na parang bulkan na puputok na yan eh, no? So yan eh talaga masakit. So pag nakita pala ng doktor, may idea na. Lalo na kung makikita mo ba merong abscess, so walang duda. Pero para makasiguro pa, pwede mong gawin yung sinabi ko, yung culture and sensitivity test, kung saan kukunan ng konting abscess, tapos titingnan sa laboratorio kung anong meron dyan. Blood test, pwede rin, yung mga CBC, maaring advice yan para magkaroon ng idea yung doktor kung mataas masyado yung mga neutrophils, no? Ibig sabihin, kung mataas ang neutrophils sa dugo, it's a sign of infection, pero gusto natin masiguro, baka mamaya yung sinasabi ko, baka sepsis na pala yan. Pero pag sepsis, kadalasan naman, magkakaroon ka muna ng lagnat. Hindi lang masakit yung pigsa, hindi lang mainit, pero bihira sa mga nagkakaroon ng pigsa na linalagnat, yung talaga mainit yung buong katawan. Kadalasan yung pigsa lang ang mainit. Okay. So, paano natin maiwasan ng pigsa? So, advice ko sana yung mga babae, mas maganda pa yata yung mag-waxing-waxing ka kaysa magbunot-bunot ka minsan, no? Ayaw ko, paano nyo ginagawa? Alam ko, para may... Tama po ba? Tingnan, tumalsik yata laway ko, ha? So anyway, yun ang mga ginagawa nyo. Make sure, ingat tayo sa ganyan. Pag nasugatan, kailangan malinis agad. Natusok kayo, halimbawa, no? Kaya minsan, effective yung natusok ka, pinapadugo nyo Para sa akin, nakakatulong yun, no? Para mabawasan yung chances of pumasok ng tuluyan yung mga bakterya o dumi. Then make sure, pag may pigsa naman kayo, ito importante i-warm compress nyo. Huwag nyong puputokin hanggang hindi po ito hinog na tinatawag. Minsan pusa naman puputok yan. I-warm compress nyo, 20 minutes na naka-warm compress. Baka may magtanong, ilang araw i-compress yan? Siyempre 20 minutes lang. Baka naman gawin mo 20 days, tuloy-tuloy, hindi pwede, no? Tapos, pwedeng bimpo, tubig mainit, no? Babad sa tubig na mainit, piga, idampi-dampi lang doon mga 20 minutes lang. Gawin nyo every 4 hours. Mas madalas na igagawa yon, mas maganda. Pero hindi po pwede na 1 oras, 2 oras mainit. So, mainit, hayaan mo muna 4 na oras, then another 20 minutes. So, every 20 minutes lang, every 4 hours nyo gawin. Then, ano pang pwedeng gawin? Kung, halimbawa lang, pumutok, no? Nagkaroon na, nandyan na, medyo basa-basa. Kumuha po kayo ng gasa, gauze pad. Okay. Tapos, pwede rin maglagay ng antibiotic. Once na pumutok na, kasi open na yun So, pwede kayo maglagay ng antibiotic na mga ointment base sa anuman na i-advise na ng doktor. Tapos, takpan nyo. Pero yung takip na nakakahinga, yan. Ano bang takip na nakakahinga? So, pag linagyan nyo ng gasa, yung tipong pag nagganyan ka, nagpaypay ka ng konti, nararamdaman mo yung hangin. Bakit? Mas madaling gumaling kung naka-expose kaysa nakatakip o ano ba tawag yun? Iba, linalagyan ng mga band-aid pa, no? Mas mahirap po yon gumaling kasi masyadong nakakulob. If at the first place, di ba sabi ko, pag mainit, nakulob siya, mas lalong nagmumultiply yung bacteria. So, dapat naka-open. Mga panlinis, kadalasan tanong, pwede rin yung mga agoxinada, yung mga betadine na pinapahid nyo, pwede. O kaya ordinaryong sabon lang, pwede naman, no? Okay, wag lang yung mga masyadong mabango at mga may kulay-kulay pa. Okay. Then, yung mga bedsheet, yung mga ginagamit yung damit, yung unan, punda, lahat yan dapat lalaban maigi. Kung maaari nga, pagalaban nyo, ano nyo pa sa tubig mainit, ibabad, para maalis lahat yung mga possible bacteria na source netong infection na to. So, palagi ko sinasabi, yung mga hindi pwede sharing ng mga damit, okay? Yung mga damit na paulit-ulit yung sinuot, pwedeng doon nagkukos din ng bacterial infection. Then, yung sabon na ginagamit, yung bleach, importante rin yan, no? So, sabunin maigi, huwag ka magtipid sa sabon na yung kilikili area lang ang sinasabon nyo, no? Sabunin nyo maigi yung damit. Make sure na pinadry nyo maigi yung damit. Hindi pwede yung parang kulob, yung nasuot mo na, tapos may amoy pa. Minsan yan din ang dahilan bakit nagkakaroon ng pigsa. So, kung kayo po ay halimbawa very prone na magkaroon ng pigsa, make sure yung mga hinahawakan nyo sa pang-araw-araw, doorknob, kung ano man, dapat linisin nyo. So, yung mga area na yan, dapat malinis. So, kung ano yung ginagawa natin ngayon, na panahon ng COVID, nag-spray tayo ng mga hand sanitizer, alcohol, yan din na ginagawa magandang proteksyon. Siguro sa linis natin ngayon, baka nabukasan siguro yung chance na magkaroon ng pigsa mga tao dahil marami tayong nakikita
Minsan may nakasabay ako sa elevator eh. Akala mo may kaaway. Nag-i-spray ng ganyan. Papasok ako ng elevator eh. Siya nag-i-spray. Okay lang naman sa isang banda dahil takot eh. Di ba? So ano pa? Yung paggamit, nako ito, isang importante. Yung mga pang-ahit, lalo na kung matagal na yung pang-ahit mo, palitan mo na. Minsan nasugata ka, doon nag-umpisa yung pigsa. Ganun na. Ako yung babae. Babae ba? Mag-thumbs up nga kayo doon sa baba. Ang babae ba nagagamit din ng pang-ahit sa kilikili? Hindi ko sure eh. Kasi alam ko yung balat ng kilikili nyo, parang balat ng manok yan eh. Di ba? Di ba balat ng manok yung parang maraming mga chicken skin yan eh. Kaya pag ginanyan mo, baka pag ganun mo, ahit mo, pati yung balat ng kilikili mo, sumama ha. Ingat kayo. Ingat kayo ha. So, basta, huwag kayong gagamit ng mga razor na pabalik-balik na ulit-ulit na ginamit. Towel. Bawal yung sharing ng towel. Okay? As much as possible, kung pigsain, isa o dalawang gamit ng towel, laban na. Pero kung hindi naman kayo pigsain, may iba siguro, pangpunas lang naman, o may isang 2 araw, 3 hanggang 5 araw, baka pwede naman. Okay? So, number 1 reminder, do not self-medicate. Ang antibiotics kailangan reseta ng doktor. Pero for your information, ang treatment pwedeng oral, pwedeng topical, pwedeng intravenous. So, ano yung mga common antibiotics na kadalasan? Andiyan yung mga amoxicillin, ampicillin, mga luma na yan, mga third generation cephalosporin, yung mga amoxicillin, coamoxicillin, yan madalas natin marinig. Deoxycycline, clindamycin, tetracycline, erythromycin. Puros napansin nyo, sin naman to. Levofloxacin, gentamicin. Tapos mga ointment, yung mga pinakasikat dyan, yung mga mupirocin ointment. Pwede rin yung mga sulfametosol. Yan. Bactrim, parang ganon. Ano pa? Pag grabe, yung dumating na sa sukdulan na, yung ang daming pigsa, tapos may tsansa ng sepsis, yung sinasabi ko, nasa dugo. Ang antibiotic po dyan ay pinapadaan na sa swero. So, yan yung intravenous antibiotics. So, yung mga yan, doktor nyo na magdi-discuss pag nagpakonsulta kayo kung ano nababagay sa inyo. Pwede rin kung resistant kayo sa mga antibiotics na nabanggit ko, baka mag-advise ng culture yung doktor nyo. So, pag tinanong, what's the best antibiotic? Hindi ko masabi kasi depende. Minsan sa clindamycin hiyang, pero hindi hiyang doon sa iba, no? So, iba-iba. So, depende yan sa makikita ng doktor sa inyo. Remember yung sinabi ko, pag sinabing 5 days, 5 days, 7 days, 7 days, kung ano yung tamang pag-inom. May pasyente ako, usually binibigay ko, 7 days. But I want to see you after 7 days para malaman ko kung ititigil na. O baka kailangan natin mag-extend ng another few more days. Depende sa improvement. Ang paliwanag ko simple. May dumating isang truck ng kalaban. Pinagbabaril mo lahat. Nagtira ka ng 2. Yung 2, nag-rest back, tumawag ng kakampi. Dumami na sila. Ngayon, alam nitong 2 to na ang dala mo, baril lang. So, pagbalik nila, iba na yung dala nila. Dala na nila, granada. Kasi sabi, baril lang naman ang mga armas nila eh. Eto, granada dalhin natin para talunin natin yan. Ganun na nangyayari. Okay? So, this is very important. Huwag mag-self-medicate. See your doctor. Pag may pigsa sa muka, lalo na pimples, maski pimples, huwag niyong titirisin dahil pwede magkaroon pa ng complication. Okay? So, sana meron po ako na-share sa inyo ngayong araw at I'm sure marami sa inyo nanonood sa ibang bansa. Unang-una, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nanonood. Please subscribe. Please like. Malaking bagay yan. I-share nyo po yung mga sinishare ko sa inyo. Okay? So, sana nakatulong ako. Kung may question kayo, lagay nyo lang po dyan sa baba. At pipilitin ko pong sagutin yan. Pero mag-subscribe ka muna. Kung di ka nag-subscribe, hindi kita sasagutin. Bahala ka sa buhay mo. Biro lang yun. Okay? So maraming salamat po. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!